Disaster-prone ang Pilipinas, kaya mahalaga ang may sapat na kaalaman at kahandaan sa kalamidad, sakuna at emergency. Ito ang binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng nararanasang Bagyong Krising. Ayan na, balik natin! Isa-isahin natin, narinig niyo yun. Balik natin. Disaster-prone ang Pilipinas, kaya mahalaga ang may sapat na kaalaman at kahandaan sa kalamidad. Mahalaga po talaga yung may sapat kang kaalaman sa kalamidad kasi pag may bagyo, tatakas ka sa lugar na yan. Punta ka ibang bansa. Kaya, importante na may sapat kang kaalaman, malaman mo na, oy, teka lang, bukas tatama yung bagyo sa Pilipinas. Ngayon pa lang, mag-impake na ako, mag-travel na ako sa ibang bansa. Para pag bumaha dito, safe naman ako. At least ako may kaalaman. Diba? Tama yung sinabi ni Sara. Pabura ko dun. Kaya nga lang, ang maghihirap mga Pilipino. Tama, may sapat na kaalaman. No? Pag paparating na yung bagyo, ay book na agad ng ticket. Ano pa? Sakuna at emergency. Ito ang binigyang diin ni Vice Sana all, nagbigay pa ng advice yung takot sa baha. Grabe, no? Yung takot sa baha ay ang galing magbigay ng advice. Makikipag-ayos si Sara kay PBBM. Ayaw, PBBM, marunong yun si Sara. Ipadayon ang impeachment. Mamaya, mapapag-usapan natin yan. Yan yung last topic natin mamaya. President Sara Duterte sa kasagsagan ng nararanasang Bagyong Krising. Ayon sa Vice Presidente, bilang isang individual, dapat alam mo kung ano ang mga posibleng mangyari sa iyong lugar. Yan. Bilang isang individual, dapat alam mo talaga kung ano ang posibleng mangyari sa iyong lugar. May bagyo ka, babagyuhin lugar nyo. Tapos may posisyon ka sa gobyerno. Ang gawin mo, book ka na ng ticket. Layas ka sa lugar kung saan darating yung bagyo. Parang sa Davao, pag may bagyo sa Davao, wala mga Duterte sa Davao. Ang naiwan doon yung mga tangan Davawin yung na DDS. I love you, Tatay Digong! Ipaglalaban ka namin! Binaha yung lugar nila. Lumayas yung mga Duterte sa Davao. Yung I love you sa mga Duterte, ayun, nag-swimming sa baha. Mahal niyo, pero hindi kayo mahal. Kaya ng pagbaha, lindol, ng bulkan at iba pa. Dagdag pa nito. Ito. Sa lahat ng mga pagbaha, may nakita po ba kayo na si Sara Duterte nag-initiative para tulungan yung mga tinamaan ng baha? Meron ba? Ngayong Vice President siya, meron ba? Alam mo, ang dapat magbigay ng advice dyan sa publiko, si PBBM, kasi yan palagi yung nandyan pag may baha. Si Leni Robredo, kasi yan palagi yung nandyan pag may baha. Pero ikaw, magbibigay ng advice. Pag may baha, nawawala ka. Diba? Ang ina, mapapamura na lang talaga tayo nito. Importante talaga na mayroon ding emergency kit o go bag na nakahanda. Kaugnay nito, nagtatag din ang Office of the Vice President ng Disaster Operations. Katulad yan. 2024 noon, 2024 may baha. May mga pinakalat yung mga DDS na, ito yung Tatay Digong namin, tumutulong. Ito yung Sara namin, tumutulong. Ayan pinapamigay na may kumalat na larawan noon ito pinapamigay. Napag-alaman natin mga pre, na yun pala lumang video pa. Lumang video, panahon ni Digong. Tapos nirepost ng mga DDS, shinare nila sa Facebook nila na ito daw yung nagawa ng kanilang Sara. Yung pala lumang larawan.
Lumang larawan. Pinost. Diba? I-repost. Center na nakatutok sa anumang emergency. Ito yung in-institutionalize namin no, sa loob ng OBP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities. Na nakalibot din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba-ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Ngunit aminado Mas maganda po talaga pag may baha, nandyan yung Pangulo. Nandyan yung Vice. Kasi makikita niya yung sitwasyon ng mga tinamaan ng baha. Hindi yung nasa ibang bansa ka lang, mag-uutos ka lang, no? Padala mo to ha, ganyan-ganyan. Napakatamad mo kung ganun. Mas maganda yung ikaw mismo makikita mo kung anong sitwasyon. Ano yung dapat na nandyan, ano yung dapat ibigay sa mga tao, ano talaga yung pangangailangan nila. Dapat nandun ka. Diba? Wala eh. Nasa ibang bansa, sarap ng buhay. Mga Dila Braso, shoutout po ha. ang pangalawang pangulo na may limitasyon pa rin sa budget nila pagdating sa pamimigay ng disaster kits at May limitasyon talaga dahil may issue ka sa di umano'y pagnanakaw. Ngayon, para pagkatiwalaan ka ng gobyerno, lahat ng inaakusa sa'yo, sagutin mo. Ganun lang naman ka-basic, di ba? Ay, shoutout kay Sir Redler, ha? Oo, magandang, magandang gabi. Ayan. tulong. Kaya para kay VP Duterte, Train ito, shoutout po, ha? kailangan maglaan ng pamahalaan ng malaking pondo para sa ganitong panahon. Disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster. Iba si Sara Duterte, ano? Puro budget yung lumalabas sa bunganga, pero walang gawa. Si PBBM po, narinig nyo ba sa mga budget na yan? Wala po, pero nagtatrabaho. Si Sara Duterte, bukang bibig, budget, pero tamad. Diba? Risk reduction and mitigation, preparedness, and response. Bukod sa disaster preparedness, no Yung tawa ng luz tayo. Mga Adela Braso, shoutout po, ha. Mukhang pera to si Sara, sabi ni Roy Perez. Oh. comment na muna si VP Sara sa ibang issue. Hindi na rin ito nagbigay ng reaksyon o komentaryo sa pahayag kamakailan ng Malacanang na bukas ang pintuan nila para sa pangalawang Pangulo. Ayan na, bukas ang pintuan, Sara. Para sa pangalawang Pangulo. Kahit tatamad-tamad ba? Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Ay, ito, bigyan natin ito ng reaction, mga pre. Ano ba ito? Oh. Senator Bato. Oh, ICC arrest threat. Diversionary tactic lang para sa First Lady. Ito po, ano po natin ito? Bigyan ng reaction. Balik po tayo sa mga balita. Kumbinsido si Senador Ronald Bato de la Rosa na pilit na ipinalulutang ang isyong posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Hindi kasi nandito na yung Interpol sa Pilipinas eh. Uulitin ko, Interpol na sa Pinas na po. Sino po may sabi? Si Ballpoint Man ba? Hindi po, si Remulla po. Nareact ko na yan nung isang araw, nakarang araw. Ha? Nalda Barnedo, shoutout po. Magandang, magandang gabi. Para ilihis umano ang issue ng pagkakadawit umano kay First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Pinaghahanda naman ng senador ang worst case scenario kung posibleng sapitin din niya ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Matik, sasapitin mo yan. Pero feeling ko mas malala pa doon. Kasi si General Torre, kahit papaano ginawang baby si Digong eh. No? Kasi may uugod-ugod na, matanda na. Eh ikaw,
Hindi ka naman matanda, baka kalagkarin ka pa niyan. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Mian. Alex, may pinagtatakpan umano ang Malacanang kaya pinalulutang ngayon ang issue ng pag-aresto kay kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi ng senador, kaduda-duda ang motibo sa muling pagpapalutang ng pag-i-issue umano ng arrest order laban sa kanya. Nagduda ka pa. Yung jurisdiction, o tipo ng jurisdiction. Tinawag na diversionary tactic. Sige nga, itatak niyo to sa isipan niyo ha, diversionary tactics lang daw po, sabi ni Bato de la Rosa. Tatandaan namin yan, Bato ha. Sige lang, palakasin mo lang yung sarili mo. Sabihin mo lang sa sarili mo, hindi, diversionary tactics lang to. Oo. Pero alam mo sa loob-loob mo, na meron na dito sa Pinas. Diba? Ma-Interpol na. Alam mo naman, ang tutulong sa ICC, Interpol. Posible yun kasi ang ICC, hindi naman na tayo miyembro, di ba? So, Interpol po ang tutulong dyan. Si Senador Ronald Bato de la Rosa ang bantang pagpapareso sa kanya sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi nito na posibleng maaresto ang isang senador na naging Chief of Police noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo. Baka mamaya malaman natin sa balita. General Torre, inaresto si Bato de la Rosa. Baka mamaya ganun mangyari, no? Kakahiya yun. Baka mamaya, yun yung lumabas sa mga balita. Bato de la Rosa, arestado. Pinangunahan ni General Torre. Ay, nako. Rodrigo Duterte kung maglalabas ang ICC ng warrant of arrest laban sa kanya. Makakatanggap naman ani ng kaparehong treatment ang senador gaya ng ginawa kay dating Pangulong Duterte sakaling ipaaresto ito ng ICC. Sagot ng senador, binuhay ang lumang issue ng warrant laban sa kanya para i-divert ang atensyon ng publiko at mukha ni Bato. Screenshot ko nga ito, pan-thumbnail ko to. Wait lang, screenshot. Maganda to, magandang pan-thumbnail to. Yung mukhang kabado siya. Ayos, nakuha ko na. Thumbnail ko to mamaya. Kinakabahan. Bato, magbago ka na. Kumanta ka na lang, mas maganda pa. Umamin ka na lang, no? Na ikaw ay kabado. Ay, nako. At pagtakpa ng isyu ngayong pinag-uusapan anya ang pagkakadawit umano ni First Lady Liza Marcos sa pagkamatay ng business tycoon na si Paulo Tantoco. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon pinag-uusapan na naman tungkol yung... Oy, salamat po sa mga nag-like sa atin. Salamat po. Naluluha ko pag tumatawa ako, no? Ballpoint man, maaga pa para umiyak kay Bato. Kay First Lady, ngayon gagawa na naman sila ng issue about the ICC and the Senator para to divert the issue. Kaya mo na mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ng panibagong issue kahit na old issue na rehas. Ito. May nag-comment dito si Jose Hope. Sabi niya, pag dinampot si Bato, sabihin na naman kidnap. Kung talagang kidnap yun, dapat yung mga kalapit natin na bansa, nag-react na dapat sila. Oy, Pilipinas, ano ba yan, Bongbong Marcos, ha? Pinakidnap mo si Digong. Pero hindi naman nag-react. Ibig sabihin, alam nila na tama yung proseso. Di ba? Mga tangang DDS lang yung nagsasabing kinidnap si Digong. Issue ay iba nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Nang tanungin si De La Rosa kung may katotohanan ng isyong ibinabato ngayon laban sa First Lady, ang sagot niya.
don't know. I don't know. I'm not privy to that. Hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police. Beverly Hills Police Department. Yun na lang daw po ang tanungin. Okay? Yun yung sabi ni Bato de la Rosa. Beverly Hills na lang daw po yung tanungin. Pero, may finlex po tayo nung nakaraan, no, na talagang ang Beverly Hills po ay talagang eto papakita ko sa inyo. Ayan ayan yung nandito nakakuha may 25 news and information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantuco. Makikita sa ipinadalang incident report na walang binanggit na dahilan ng pagkamatay. Walang dahilan walang binanggit na dahilan ng pagkamatay at mga personalidad. Walang personalidad doon, wala si First Lady doon. Hindi natin alam kung bakit namatay. Kasi walang nabanggit Ayan dahilan ng pagkamatay at mga personalidad na sinabing iniimbestigahan sa insidente kabilang ang pangalan ni First Lady Liza Marcos Araneta. So wala po. So ibig sabihin yung kumakalat na issue ngayon patungkol sa First Lady ay fake news po, 'di ba? Now, yun yung palaging kino-content ngayon ng mga tangang DDS na ito, 'di ba? Sinabi ni BHPD Detective Chris Coulter na wala silang inilabas na ganong impormasyon at ang kumalat na dokumento at lumabas sa balita ay tempered. So ayan wala pong kinalaman si First Lady dyan. Mga tangang DDS lang po yung nagkukontent niyan. Buti naman si Bato kahit paano no? Hindi nakialam dito kasi alam niyang fake news Diba? Mapapahiya ka sana. Sa ngayon, wala pa siyang natatanggap na intelligence report sa umano'y paglalabas ng arrest warrant. Gayunman, pinaghahandaan niya rin ang worst case scenario dahil hindi niya malayong gawin ng Malacanang ang ginawa noon kay dating Pangulong Duterte kahit pamalinaw na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Nangangahulugan kasi niya ito na uulitin na naman ng gobyerno ang maling ginawa nito sa dating Pangulo. If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. Is that if they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. If they want to make another mistake, yung ginawa lang yung Pangulong Duterte, napakalaking mistake yun. At kung gagawin nila willing to do the same mistake again. Huwag kang mag-alala Bato. Ganun talaga mangyayari. Huwag mo nang hamunin yung gobyerno. Huwag mo nang hamunin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi darating at darating yan sa'yo sa tamang oras. Paglilinaw naman ng Malacanang, wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon sa ICC para sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Alexa, ngayon tumanggi si De La Rosa na isa publiko o idetalye yung kanyang ginagawang paghahanda sakaling magkatotoo man na ipaaresto siya ng ICC. Hindi rin siya nagbigay ng detalye dun sa mga tanong kung balak niya bang magkanlong sa Senado sakaling lumabas yung arrest order. Alex. Okay, sige. Dahil yun sana itatanong ko kung mananatili pa rin ba yung kanyang mga naging pahayag dahil nga re-electionist yung time na yun pero ngayon balik na siya sa Senado, maaring manatili pa rin yung kanyang kahilingan na Duterte, shout out sa iyo siya at tulungan siya ng kanyang mga kasama sa Senado. Mayan. Alex, kung dati hayagan niyang sinasabi na posible siyang humingi ng tulong kay Senate President Francis Escudero at magkanlong sa Senado, ngayon tumatanggi na siyang magdetalye dahil yung mga kalaban niya daw ay hindi siya daw nakakasiguro, lalo na yung kanya kahit yung iba sa kanyang itinuturing na kakampi o itinuturing na pinagkakatiwalaan ay posible daw na magtaksil din laban sa kanya. Oo, nabanggit mo nga kanina sa report mo na wala pa siyang intel report bagamat siya dating PNP chief. Pero nung hinuli ang dating Pangulong Duterte,
Di ba mismo ang Duterte camp pa nakaalam na meron ng nakaumang na arrest warrant, no? Pero bakit ngayon medyo wala silang alam dito? Alex, yung naaresto ang dating Pangulo, sabi niya 5 araw bago ilabas yung arrest order, alam niya na nakatanggap siya ng impormasyon. Pero ngayon, talagang wala pa raw inilalabas yung ICC. Okay, sige. Antabayan na natin. Ito naman sa akin, kahit pa siguro may malaman yung Malacanang sa warrant of arrest ni Bato na galing sa ICC, hindi rin yun sasabihin ng Malacanang. Diba? Surprise ba? Parang kay Digong noon. O, bakit maraming kapulisan sa airport? Wala lang. Exercise lang. Diba? Hindi nila sasabihin na, nandito kami, abangan namin si Digong. Kasi may warrant na. Ganun po yung diskarte talaga. Hindi po yan isa sa publiko hanggat hindi nahuhuli yung nandoon sa warrant. Diba? Ganun lang po ka-basic yan. So, ayan sa mga hindi pa nakapag-like, huwag kalimutan mag-like, share this video mga pre, and also ring the notification bell. Ayan, next topic po tayo.